Ryan, kamusta ang sitwasyon ng mga residente dyan matapos yung pananalasa ng bagyong Ophel? Aga, marami sa ating mga kababayan dito sa Barangay San Jose ay namatay yung kanilang mga alagang hayop. Kwento nila 1989 nang maranasan nila ang ganitong klase kung saan insidente dito, kung saan maraming mga tao ang namatay. Laking pasasalamat lamang nila ngayon dahil mga hayop lamang ang namatay dahil itong bahagi ng tulay, wala nang nakatirang masyado dito. May nakita kami kanina ilang bahay na lang pero nakuha nilang lumikas bago pa yung pagragasa ng tubig sa gabi. Pinagtutulong-tulugan na ng lokal na pamahalaan ng Gonzaga, Santa Ana at DPWH ang pagkukumpuni sa nasirang kalsada na nagdurugtong sa San Jose Bridge sa Barangay San Jose, Gonzaga, Cagayan. Maagang dumating ang mga backhoe at payloader para tanggalin ang mga nakahampalang na troso sa gitna ng kalsada. Pagkatapos ay unti-unti itong tinampakan ng graba at buhangin dala ng dump truck sa magkabilang bahagi ng tulay. Ang mga residente na kailangang tumawid mula sa magkabilang bayan kailangang maglakad ng malayo at daanan ng maputik na ilog. Si Aling Mary Jane, kailangan niyang bumili ng yelo sa apari araw-araw para sa negosyo niyang isda. Isang linggo na kasi nga walang kuryente sa kanilang lugar sa Santa Ana. Pero dahil sira ang tulay at di makatawid, magdadagdag pa siya ng bayad para sa pagtawid. Opo, dati pinupuntahan namin, sir, para makakuha kami ng ice. Ngayon, sir, ganito naman na yung tulay namin dito. Kaya hindi na kami makatawid. So, dagdag perwisyo yung tulay sa inyo? Oo, sir, siyempre marami naman po yung masisirang isda namin pag hindi po kami maghanap po ng ice. Ang iba pasok na sa trabaho dahil kailangan nilang maghanap buhay para may maipakain sa kanilang pamilya. Nagkalat din ang mga hayop o mga kahoy at troso sa gilid ng kalsada. May mga patay na hayop din na alaga ang ating mga kababayan na tinangay ng baha gaya ng baka at baboy. Kwento ng ating mga kababayan kanina at kagabi raw ay bandang alas 9 napunta itong bahagi na ito, naglag yung malalaking troso dito at umapaw itong tulay, umapaw dito sa kalsada at hindi na nga nakayanan ng gilid nitong tulay at nasira. Kung mapapansin mo, itong tulay intact pa siya. Ang nasira yung gilid niya, yung kalsada na nagdudugtong doon sa tulay. At yan muna ang latest mula dito sa San Jose, Gonzaga, Cagayan. Balik sa'yo, Aga. Ryan, kumusta yung mga residente doon sa Santa Ana? Sila ba ay nahahatiran ng tulong? Aga, kaninang umaga, pagputok ng araw, kasi kanina ay maayos na yung panahon dito, sumikat yung araw, agad nagsagawa ng relief operation doon sa mga residente na talagang binaha. Kasi kagabi, mayroon tayong report na may mga ilang barangay, mga 2 barangay doon na talagang hindi mapasok dahil tumaas yung tubig baha. Pero kaninang umaga, sila yung mga inatiran ng pagkain, ng tulong. Kaya minamadali itong pagkukumpuni dito sa dike dahil mayroong mga papasok na tulong galing sa provincial at sa regional office na mga food packs para maihatid dito sa ating mga kababayan. Dahil kung tatagal kasi ito, Aga, ay mauubos na yung stock nilang mga relief goods para doon sa ating mga kababayan. Pagdating naman na Ryan, doon sa linya ng komunikasyon, may kuryente na ba dyan? Yun nga ang problema, Aga. Yung doon sa Santa Ana, yung mga residente, nung nakaraang linggo pa raw sila walang kuryente. Kaya nga yung isang na-interview natin kanina, sa apari pa sila bumibili ng yelo dahil wala ngang kuryente dito at dito sa mga katabing bayan, meron mang kuryente, hindi naman lahat. Nagkakaubusin din ng yelo na kailangan nila, konsumo nila para sa kanilang mga negosyo.
At isa pa sa nawala kagabi yung signal ng komunikasyon doon mismo sa bayan ng Santa Ana. At kahapon, nung mag-umpisang manalasa ang bagyo hanggang alas 7 ng gabi, okay pa naman yung signal. Pero nung naghating gabi, nawala na rin ang signal ng komunikasyon. Dito sa May Gonzaga, medyo okay naman. Kaya dito kami nakakapagbato ng impormasyon ngayon. Yung tungkol naman, Ryan, ano dyan sa tulay, gaano daw katagal bago maiayos yung nasirang tulay dyan? Nakausap natin si Mayor, ang alkalde ng Santa Ana kaninang umaga. Sabi niya kaya naman daw itong tapusin sa loob ng maghapon. Kaya nga ito ngayon, pinagtutulong-tulungan na nila ng magkabilang bayan. Itong gawing kanan ay galing ng Santa Ana, yung mga dump truck. At dito naman sa kaliwa ko ay galing naman ng bayan ng Gonzaga, yung mga dump truck na nagkukumpuni sa isang bahagi. Okay, maraming salamat, Ryan Lacanlale.